Hallelujah. Hallelujah. If you're blessed this morning, can you just wave your hands? Kung blessed po Can kayo, you pwede just po say, tayo thank you, sumakamay. Jesus, thank you, Jesus. Sumigaw nga po tayo ng maraming salamat, Jesus. Amen. 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 Just turn to your neighbor, say, welcome to SCF Church. Welcome po sa ating lahat dito sa SCF. Just turn to your neighbor, say, neighbor, welcome to SCF Church. Sabihin niyo daw po sa mga katabi niyo, welcome to SCF Church. Okay. God bless you. God bless you po. So you are highly welcome in Jesus' name. Wini-welcome po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So I want to really thank the Lord for this opportunity Gusto ko po magpasalamat sa Panginoon sa pagbigay po sa akin ng privilege to minister here today. para po mag-ministry po para sa araw I na want to to. earnestly thank our Pastor SJ. Nais ko rin po magpasalamat sa ating pastor, si Pastor SJ. He has really been a wonderful pastor to me. Siya daw po yung pinakamagaling na pastor para I sa want to akin. thank the leaders And maraming salamat din po sa lahat ng leaders. for granting me this opportunity. I give you the praise. These leaders are really wonderful. Clap for the leaders and the pastor, our pastor's wife also. Pagbigay po sa akin ng oportunidad na makapagsalita po rito. Maraming salamat po. In life, we need a leader. Sa buhay po natin, kailangan po natin ng And leader. I like what is happening here, the love of God. I like what is happening, the love, Gusto ko po yung nangyayari dito. the love of God that Mahal ko po flows. yung Panginoon. Mahal ko po yung love na binibigay na And I pray let umapaw. it continue like that in Jesus' name. Pinagpipray ko po na mag-continue o patuloy po na mangyari ito. sa So we Jesus' have been name. having a series since from the 5th of July. So the meron series po of tayong teaching. series nung July. Yes. The misunderstanding about God. Ang maling pag-unawa sa ating Panginoon. And we are going to continue from there. Iko-continue po natin o itutuloy po natin ang ating sermon. And this morning, Sa by the hapon special pong grace ito, of God, sa special grace of God, yes, we'll be talking on God's silence does not mean God's absence. ang pamagat po na pag-aaralan natin sa hapon na to, ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulog ang wala siya. Our key scriptures will be Psalms 13 Ang ating pong scripture sa araw na to, Psalm 13 and Isaiah 41 verse 10. and Isaiah 41:10. We'll be reading them as we go through. At babasahin po natin ito. So, many believers have experienced seasons where they pray, they fast, they cry, they wait, but God seems silent. Alam niyo po, maraming mananampalataya ang dumaraan sa mga panahong nananalangin, nag-aayuno, umiiyak at naghihintay, ngunit tila tahimik ang Diyos. And you begin to wonder, what is happening? Nagtatanong din po ba kayo bakit nangyayari yung mga ganun? God, where are you? Sinasabi, Diyos, nasan ka? Why haven't you answered my prayers? Bakit hindi mo sinasagot ang mga panalangin ko? Have you forgotten about me? Nakalimutan mo na ba ako? David experienced this. Naranasan din po ito ni David. And also many great men and women of God. At marami rin pong dakilang lalaki at babae ng Diyos. They went through a season of silence. Ang dumaan sa mga panahong tila tahimik ang Diyos. But the truth is this. Pero ang katotohanan, God's silence never means God's absence. ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala siya. Sometimes God is silent Minsan, tahimik ang Diyos because He's walking behind the scene. dahil siya ay kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Isaiah 41 verse 10. Sabi po sa Isaiah chapter 41 It verse 10, says, fear thou not, for I am with thee. Ako ay sasa iyo, huwag kang matakot. I will strengthen thee, Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat and mangamba. I will help thee. Papalakasin kita at tutulungan kita. Now, we should notice that God did not say, you will never have difficult days. Hindi sinabi ng Diyos, hindi ka kailanman makakaranas ng paghihirap. But He says, I will be with you. Ang sinabi niya ay, at ako ay sumasa iyo. What are the reasons for God's silence? Number one. Bakit kaya tumatahimik ang Diyos? Una, ang katahimikan ng Diyos ay sumusubok sa ating pananampalataya. God's silence is to test our faith. Ang katahimikan ng Diyos ay sumusubok sa ating pananampalataya. Psalms 13 verse 1. Sabi po 2. yan sa Psalm 13 verse 1 and 2. So David cried in these Psalms, in the beginning of these Psalms. Sumigaw po si David. He says, Sabi how niya, long wilt thou forget me, O Lord? hanggang kailan mo ako malilimutan, O Panginoon? David felt forgotten. Naramdaman ni David na tila nakalimutan na siya.
Feeling abandoned at pakiramdam na iniwan is different from actually being forgotten. ay iba sa iniwan. Do you get that? Naintindihan niyo po Feeling ba? abandoned Ang pakiramdam na iniwan is different from actually being abandoned. ay iba sa tunay na iniwan. So, faith is believing God's word even when we cannot feel His presence. So, ang pananampalataya po That's ay ang faith. paniniwala sa salita ng Diyos kahit hindi natin nararamdaman ang kanyang presensya. For example, Halimbawa po, a teacher remains silent during an exam. ang guro ay tahimik habang may pagsusulit. Silence does not mean the teacher has left the class. Ang katahimikan ay hindi ibig sabihin na umalis ang guro sa silid-aralan. So, God sometimes becomes silent because He wants us to grow in faith instead of depending on our own feelings. Minsan, nagiging tahimik ang Diyos upang lumago tayo sa pananampalataya at hindi lamang umasa sa ating mga nararamdaman. What are the things you should do during silent moment? Ano When nga God po is ba silent? yung mga dapat nating gawin sa panahon ng katahimikan? When God is silent, don't stop praying. Kapag po tahimik ang ating Diyos, huwag po tayong tumigil sa panalangin. Don't stop coming to church. Huwag po tayong tumigil sa pagdalo sa ating simbahan. Don't stop reading your Bible. Huwag po tayong tumigil sa pagbabasa ng ating Biblia. Keep trusting God. At patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos. Now, there is a difference between trust and belief. May pagkakaiba po ang pagtitiwala at paniniwala. Trust and belief. Ang pagtitiwala at paniniwala Many po. of us, we believe God, but we don't trust God. Marami po sa atin na naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi tayo nagtitiwala You sa give me Diyos. the image so that let me explain trust and belief. Ayan po, may pinapakita po sa inyo na litratos, Pastor. Now, you see, this is a man Ayan po, yung bata who would po. take a child on his back to go through this valley. Ipinapakita po sa inyo nung isang lalaki na karga-karga niya po yung anak niyang bata na And people tatawid po are doon. watching. Pinapanood po ito ng mga tao. Do you know people invite their friends to come? That this man will never fall. May mga tao po na ini-invite yung mga kaibigan nila at sinasabi na itong taong ito, itong lalaking to ay hindi mahuhulog. They believe the man will never fall. Naniniwala po sila na ang taong yan o ang lalaking yan ay hindi And this mahuhulog. man has been doing this for many days. At yung lalaking pong yan, maraming beses nang People are ginagawa. coming to see this, to watch this man, Kahit bago pa lang po pumunta yung taong yan. to cross this valley. Para lang po mag-cross or pumunta doon sa kabila. So the other day he asked them to give their own children or child so that he carried the child and crossed. Nobody gave the child. Kapag po itong lalaki na to ay nagtanong sa mga tao, hahayaan nyo ba akong ilagay ko yung anak ninyo sa likuran ko? Pero hindi po sila naniniwala. They believe he will not fall, but they don't trust him with their children. Naniniwala po sila na hindi po siya mahuhulog pero hindi po sila But nagtitiwala. with God, Pero sa we Panginoon, must trust God. dapat po nating pagkatiwalaan ang ating Panginoon. Belief is to accept the promises of God in His Word. Ang paniniwala ay pagtanggap sa pangako ng Diyos at sa kanyang salita. But trust Ang pagtitiwala naman po is to rely on God, ay lubos na pag-asa sa Diyos to surrender your all, your life to Him. at ang pagsuko ng buhay ninyo sa Kanya. I call on us to trust Him. I call on us to trust God. Tinatawag niya po kayo na kayo po ay magtiwala sa Panginoon. Because faith has the aspect of trust and belief. Ang ating pong pananampalataya ay may connection sa ating pagtitiwala sa ating Hallelujah. Panginoon. Amen. 2 Corinthians says, 2 Corinthians 5:7. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, It says, for we walk by faith, not by sight. sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Amen. 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 So number 2, Pangalawa God is po. working even when we cannot see Him. Pangalawa po, kumikilos ang Diyos kahit hindi natin ito nakikita. God was silent in the life of Joseph. Tila tahimik ang Diyos sa buhay ni Joseph. He was betrayed by the brothers. Pinagtaksilan siya ng kanyang He mga was kapatid. thrown into the pit. Inulog siya sa balon. He was sold as a slave, Ipinagbili siya bilang alipin. falsely accused, At maling ipinaratangan. forgotten in prison by men, but not God. Nakalimutan siya sa bilangguan ng mga tao, ngunit hindi For ng Diyos. about 13 years, heaven was silent. Sa loob po ng 13 years, tila po tahimik ang langit. But God was preparing Joseph to become the prime minister.
Ngunit inihahanda po ng Diyos si Joseph upang maging pinuno ng Ehipto. And when God was finally through, Nang matapos po ang gawain ng Diyos, everything changed in one day. nagbago ang lahat sa loob lamang po ng isang It will be your araw. portion in the name of Jesus. Amen. Amen. So Israel also waited for 400 years between the Old and the New Testament, Malachi to Matthew. 400 years. Kahit din po ang mga Israelita ay nag-antay po ng 400 years sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan, which is yung Malakay po at yung Mateo. God was not absent. Hindi po absent ang ating He was Panginoon. preparing something greater. Siya po ay naghahanda ng mas dakila And at the appointed time, Jesus came. at dumating si Jesus. So no matter how long God has been silent in your matter, Gaano man po katagal na nananahimik ang Diyos sa inyong kalagayan, there is a day for your visitation. may nakatakdang araw po para Can sa you inyong say pagkain. amen to that? Amen po ba? In Romans 8:28 it says, all things works together for good to them that love God and walk according to His precepts. Sinasabi po sa Romans chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. So sometimes God's greatest works happen when our eyes cannot see. Minsan, ang pinakadalakilang gawain ng Diyos ay nangyayari sa mga bagay na hindi nakikita ng ating mga So mata. don't be discouraged. So, wag po And the tayo third point I have discouraged. here, God's presence is greater than immediate answer. Pangatlo po, ang presensya ng Diyos ay higit na mahalaga kaysa sa agarang kasagutan. Isaiah 41 verse 10. Sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10, Isaiah 41 verse 10 gives 5 promises. ang Isaiah po ay nagbigay ng 5 pangako. Number 1, God says, I am with thee. Una po, sinabi ng Diyos, ako ay sumasa iyo. I am with thee. Ako ay sumasa It means iyo. what it says, His presence is enough. That's what it means. Ibig sabihin po, sapat na ang kanyang presensya. The second promise here says, I will strengthen thee. Pangalawa po, palalakasin kita. It means He gives strength before He changes situation. Ibig sabihin po, nagbibigay muna siya ng lakas bago niya baguhin ang ating kalagayan. Third point says, I will help thee. Pangatlo po, tutulungan kita. Help always comes at God's perfect time. So be Ang patient. tulong ng Diyos ay dumarating sa tamang panahon. And the fourth point says, Pang-apat po, I will uphold thee. aalalayan kita. That means God keeps us from failing or from falling completely. Ibig sabihin po, iingatan tayo ng Diyos upang hindi tuluyang mabuwal. So, and the last point says, Panghuli po, fear not. huwag kang matakot. And 2 Corinthians says, Sinasabi we are po, pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but we are not destroyed. sabi Amen. po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8, ako'y pinipisil, ngunit hindi nadudurog, inuusig, ngunit hindi pinababayaan. Amen. So fear disappears when we remember who walked with us. Nawawala ang takot kapag naaalala nating kasama natin ang Diyos. Amen. Amen. And the fourth point says, we Pang-apat should po. respond correctly during God's silence. Pang-apat po, tumutugon ng tama sa panahon ng pananahimik ng Diyos. So when we are facing God's silence, Kapag tayo ay humaharap sa pananahimik ng Diyos, we must use what is called God's language. dapat nating gamitin ang salita ng Diyos. Instead of complaining. Sa halip na magreklamo, So we must continue praying. patuloy po tayong manalangin. Daniel prayed for 21 days Si Daniel po ay nanalangin ng 21 days before the result arrived. bago dumating ang So kasagutan. we should continue praising God. Kaya po, dapat tayong patuloy na magpuri. Paul and Silas, they were in prison and they praised God before the miracle came. Sina Pablo po at si Silas ay umawit ng papuri habang nasa bilangguan bago nangyari ang We should himala. continue trusting God. Patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. David ended that Psalms 13 differently from how he started. Si David po ay natapos niya ang awit chapter 13 ng iba kaysa sa kanyang pagsisimula. He moved from how long, O Lord,
At nagbago ang kanyang pananaw mula sa hanggang kailan, Panginoon. to I would trust in thy mercy. Sa magtitiwala ako sa iyong kagandahang loob, I will sing unto the Lord. aawit ako sa Panginoon. So we see his circumstances has not changed, Hindi pa nagbabago ang kanyang kalagayan. but his heart has changed. Ngunit nagbago na ang kanyang puso. I want to ask you, dear brethren, Gusto ko po kayong tanungin, what are you going through? ano po yung mga pinagdadaanan nyo ngayon? Maybe today you are praying for healing. You are praying for healing. Maaari po ngayon, nananalangin po kayo para sa paggaling. You are praying for a child. You are praying for marriage, financial breakthrough, maybe a visa, maybe family restoration, church growth, etc. At maaari pong nananalangin kayo para sa anak, sa pag-aasawa, sa tagumpay na pambihirang pangangalaga sa panalapi, bisa, pagkakaisa at paninumbalik ng pamilya, paglago ng iglesia at iba pa. God may be silent, At maaaring tila tahimik ang but ating Diyos. remember, Ngunit tandaan po silence natin, is not rejection. ang katahimikan ay hindi pagtanggi. Delay is not denial. Ang pagkaantala ay hindi nangangahulugang hindi ibibigay. Waiting is not wasting. Ang paghihintay ay hindi pag-aaksaya ng panahon. God is still with you. Kasama po pa rin po natin ang Diyos. He is still walking. Patuloy pa rin po siyang kumikilos. God's silence Ang katahimikan ng Diyos, does not mean he has abandoned you. hindi nangangahulugang iniwan ka na niya. Trust God even when you cannot see him walking. Magtiwala tayo sa Diyos kahit hindi natin nakikita His ang kanyang presence ginagawa. is greater Ang kanyang presensya ay higit na than his mahalaga, immediate answer. na mahalaga kaysa sa agarang kasagutan. Keep praying Magpatuloy tayo sa panalangin, praising. sa pagpupuri, and believing until the promise come to pass in your life. at sa pananampalataya hanggang sa matupad ang kanyang pangako sa I inyong want mga to buhay. call us to stand on our feet, please. Tayo po ay tumayo.